Ito na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes na tayo ngayon, ikalabinwalo ng Nobyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, kapatiran ng Iglesia ni Cristo tinapos na ang kanilang rally laban sa korupsyon. Senator Amy inakusahan ng kapatid na sa Pangulong BBM gumagamit daw ng illegal drugs. Sagot ng Malacanang, desperate move yan. Secretary Bersamin Pangandaman nag-resign dahil sa tinawag na delikadesa matapos masangkot sa flood control scam. Secretary Ralph Recto mula Department of Finance magiging little president. Mga senador na isinasangkot sa flood control scandal posibleng maaresto bago magpasko ayon naman sa ombudsman. NBI itinanggi ang pananakit at sapilitang pagpapalaya sa bansa sa aid ni dating Congressman Saldico. Apat na weather systems magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Apat na weather systems ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, asahan ng maulap na papawari na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Epekto ito ng shear line, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Northeast Monsoon o Amihan at ang Easterlies. Sinabi ng Pag-asa ng shear line na siya nakakaapekto sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Apayao. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Ang ITCZ naman ang iiral sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, Barm, Sultan Kudarat, gayon din sa Sarangani. Samantalang Easterlies naman ang makakaapekto sa Metro Manila, mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Camarines Norte at buong Kabisayaan, habang Amihan naman ang magpapaulan sa Batanes at Ilocos Norte. Nagbabalang Pag-asa na ang mga nasabing weather systems ay maaaring magdulot ng flash floods at mga landslides. May buntag sa mating paminaw nato riyan sa Subo. May buntag Davao. Tinapos na ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang dapat sana'y 3 araw na rally for transparency and better democracy sa Carino Grandstand sa Maynila. Sa mensahe ng spokesperson ng INC na si Brother Edwil Zabala, bukod sa pagod na ang mga tao, sapat na 2 araw para maiparating ang kanilang mensahe ng katotohanan, hustisya, pananagutan at kapayapaan. Nabatid na nakatagdasan na magtapos ang rally ng INC ngayong araw, Martes, November 18. Buti na paaga din ho yung pag-uwi nila dahil bigla hong sumama ang panahon ngayong umaga dito po sa Metro Manila. Suspendido pa rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong Martes, November 18. Ito'y matapos na o kahit na tinapos na ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang naunang planong 3 araw na rally sa Carino Grandstand. Sa anunsyo ng Manila Public Information Office, mananatiling sarado ang ilang kalsada sa paligid ng University Belt para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Magandang Umaga, Pilipinas! Inakusahan ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ng paggamit ng iligal na droga. Inamin niya ito sa harap ng publiko sa rally for transparency and better democracy ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand. Ayon kay Amy, matagal nang alam ng pamilya ang problema at mismong siya at ang Presidential Guards ang naglilinis ng manoy drug paraphernalia matapos ang party ng Pangulo noong kabataan nito. Sinabi pa ng Senador
Maging ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos ay gumagamit din umano ng ilegal na droga at inilihad niyang madalas umanong absent ang Pangulo noong gobernador pa ito ng Ilocos Norte. Inaalala rin ni Senator Amy ang paglabas noon ng pangalan ni Pangulong BBM sa narco-list noong panahon ng dating Pangulong Digong Duterte dahil upang kausapin niya ang dating Pangulo upang maligtas ang kapatid. Kwento pa ni Senator Amy, nangako sa kanya si Pangulong BBM noong 2021 na magbabago na bago tumakbo sa pagkapangulo ngunit bumalik umano sa dating gawin nito. Giit niya nang subukan niyang pigilan ang umano'y pagbabalik sa droga, tinanggal siya sa kampanya ng kapatid. Mariin namang itinanggi ng palasyo ang naging paratang ng presidential sister kay Pangulong BBM at sa unang ginang. Binanata ni Palace Press Officer Claire Castro ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na lulong umano sa illegal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa live stream ni Castro kagabi, tinawag nitong desperadong galawan ang ginawang aksyon ng senadora para mailihis ang ginagawang investigasyon sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Castro, walang ibang dahilan si Amy kundi siraan lamang ang Pangulo. Maging si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaugnay nito muling ginit ni Castro ang resulta ng naging drug test noon sa Pangulo sa St. Luke's Medical Center kung saan lumabas na negatibo ang Pangulo sa paggamit ng illegal drugs. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanomalyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Nilinaw naman ng Iglesia ni Cristo na ang kanilang rally for transparency and a better democracy ay hindi para pabagsakin ang administrasyon. Ito ang inihayag ng mga opisyal ng INC matapos ang unang araw ng naturang kilos protesta kontra katiwalian dinaluhan ng mahigit 650,000 individuals. Iginit ni INC General Evangelist Benvenido Santiago Jr. ang pinakalayunin ng kanilang demonstrasyon ay para malabanan at tuluyan ng burahin ang korupsyon sa pamahalaan. Pagbibigay din ng Santiago, ang kanilang intensyon ay para ipanawagan ang transparency at accountability at hindi upang lumikha ng gulo o magbigay kulay sa politika. Tiniyak naman ang Malacanang na hindi bibiguin ng pamahalaan ang mga miyembro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, yan din ang mga mamamayang Pilipino na humihiling ng transparency at accountability. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, batid nila ang sentimentong ipinahayag ng INC at ng maraming Pilipino. Binanggit niya ang sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bago magpasko ay may makukulong na. Habang uusigin na niyang mga nagkasala, babawiin ang nakaw na pera ng bayan mula sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Sinabi din ng kalihim, aayusin din ang sistema upang maiwasan na muling paglitaw ng malawakang katiwalian sa mga proyekto sa flood control. Ang pahayag ay ginawa ni Gomez kasabay ng pangalawang araw ng rally for transparency and accountability ng INC. Alas 4:15, tinanggi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na binayaran sila ng tig 3,000 piso para dumalo sa kilos protesta kontra katiwalian sa Quirino Grandstand. Ayon sa ilang miyembro ng INC, nakatatawa ang naturang aligasyon dahil sa damian niya ng mga lumahok sa pagkilos, tiyak na malaking halaga rin ng pera ang kakailanganin. Naninindigan ang grupo na walang nangyaring bayaran. Kusang loob silang pumunta para makiisa sa kilos protesta bilang pagboses ng kanilang galit at lungkot sa mga nangyayaring katiwalian. Giniit pa ng mga ito ang pagkadismaya sa gobyerno ang nag-udyot sa kanila na dumalo sa demonstrasyon hindi lamang bilang taxpayers kundi bilang mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Nanindigan naman ang Philippine National Police na hindi overkill ang kanilang full alert deployment sa iba't ibang kilos protesta sa Metro Manila nitong weekend. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randall Tuanio, mas mainam na maging over-prepared
kaysa mabigla ng hindi inaasahang sitwasyon. Iginit naman ng NCRPO spokesperson na si Major Hazel Asido, hindi sobra ang dineploy nilang 16,000 ng mga pulis, kasama pa pang pwersa mula sa mga regional offices. Pagtiyak ni Asilo, wala pa silang natatanggap na anumang intel report hinggil sa mga pagtatangkang pasukin muli pasuking muli ang palasyo. Hindi naman po natin masasabing overkill. Naghanda lang po tayo para maiwasan po natin yung yung maaaring mangyaring katulad noong September 21. Ayaw na po natin mabigla tayo at magkaroon po tayo ng gulo. At kaya po yung mga sinasabi po nila, wala naman po tayong mga tanke na nandun. Ang nandun po natin is mga fire trucks at mga bus po ng mga PNP personnel. Inumpirma naman ang sandatang lakas ng Pilipinas, wala silang nakikitang aktibong sundalo na sangkot sa manoy tangkang destabilisasyon laban sa administrasyon. Ngunit ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon hinggil dito katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Matatandaang mula November 15 ay nakataas na ang red alert status ng armed forces para sa kilos protesta kontra katiwalian ng Iglesia ni Cristo at ng United People's Initiative na pinamumunuan naman ng ilang maretiradong general. Paglilinaw ni Padilla, walang kinalaman ang pagdedeklara ng pinakamataas na alerto ng militar sa internal investigation hinggil sa manoy destabilization plot. Ngayon naman, walang validated information na nagpapakita ng pagkakasangkot ng sino mang aktibong miyembro sa Iniimbestigahan na ng DILG o Department of the Interior Local Government ang panawagan ng ilang larista na magbitiw sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos. Bawiin ang suporta ng militar sa pamahalaan dahil posibleng may turing itong inciting to sedition. Ito naman ang pinahayag ni Interior Secretary Junvic Remulla kasunod ng ginawang programa ng United People's Initiative sa People Power Monument kung saan ilan sa mga kalahok may dalang placard para iapila ang pagre-resign ng Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak ni Remulla, hindi nila haharangin ang kalayaan ng publikong ipahayag ang kanilang mahinaing sa pamahalaan. Hindi lang nanawagan ng Marcos to resign, nanawagan din for the AFP to umalas, to withdraw. May adjustment pa tayo, sir? That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyan kakasing salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice and go through the due process kung sino man kailangan hatulan dito. So nabigyan sila ng permit for second day, makaka-apekto ba yun? Hindi naman. It will be the same. Pareho pa rin. Preparations are the same, security measures are the same. You will hear a lot of voices, nagsisigawan, pero para sa amin, parang normal na sa atin yun, di ba? May ganito na tayo. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, hinimok naman ni Senate President Tito Soto III ang Department of Health magtatag ng sentralisadong procurement system para matulungan ang mga lokal na pamahalaan na makabili ng mga gamot na mas mura ang halaga. Nagpahayag ng pag-alarma ang senador makaraang madiskubre na malaki ang diferensya ng presyong iniaalok ng mga supplier sa DOH at sa mga pamahalang lokal. Ayon kay Tito Sen, ilang bakuna ang nabibili ng kagawaran sa halagang 10 pesos per dose lamang. Ngunit ibinibenta sa kaparehong mga supplier sa mga lokal na pamahalaan sa halagang 100 hanggang 150 pesos per dose. Kaugnay nito, nanawagan din si Tito Sen sa Department of Health na gumamit ng sistemang katulad ng procurement service ng Department of Budget and Management kung saan bibili ng bultuhan ng mga bakuna at medicine supplies o medical supplies para gawing available sa mga LGU. Kinasyon din ng senador kung bakit hindi na monitor ng DOH at ng FDA ang talamak na bentahan ng abortion products online na niya'y may tuturing na isang lantarang krimen. Dalawang miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group na patay na militar. Dalawang nahuli sa nagpapatuloy na military operation sa Lanao Provinces. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakotak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa nagpapatuloy na decisive military operation ang JTF Zampelan laban sa grupong Dawla Islamiyah Maute Group sa dalawang probinsya ng Lanao sa dalawang serye ng encounters sa bahagi ng Barangay Padas, Pagayawan, Lanao del Sur, napatay ng tropa ng 11 1st Infantry Brigade Philippine Army ang kasalukuyang namumuno sa Dawla Islamiyah Maute Group na si Najib Lagindab alias Abu Jihad at pagkakaaresto ng dalawang kasamahan nito at pagkakarecover din ng 3 IEDs
isang Armalite at isang caliber 45 pistol at mga bala. Magugunitang nitong nakaraang linggo napatay din ng mga tropa under Joint Task Group Magbalantay troopers under JTF Zampelan sa isang lehitimong armed encounter sa sitio Palangakon, Barangay Pawak, Salvador, Lanao del Norte, ang isang Dawla Islamia Maute Group member na kinilalang isang Ibrahim Ampaso na kilala sa mga aliases nitong Ib Abu Raas na nasa talaan ng military bilang ikapang-apat na wanted person sa rehiyon. Sa naturang encounter, magugunitang na-recover din ng military ang mga armas na 2 M16 rifle, 2 M14 rifle at isang M203 grenade launcher, handheld radios, rifle, magazine at itong smartphones kasama ng mga bala. Sina Joint Task Force Zampelan Commander Major General Igor Ray Baroquillo Jr. at na Joint Task Force Group Magbalantay Commander Brigadier General Ronel Manalo ay labis na pinapupurihan at pinasasalamatan ang buong tropa under Tabak Division sa epektibong paghahanap sa mga natitirang Dawla Islamia Maute Group sa kanilang area of concern sa bahaging ito ng mga probinsya ng Lanao sa Mindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran Jun, maraming salamat. 22 na makalipas sa alas 4 ng umaga mga misis. May araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Abot naman ng 13 million pesos ang papremyo na naghihintay sa mga bingo lovers sa gaganaping Big Time Bingo Millionario Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Yan po ay sa December 7 na ha. Sabay-sabay magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Filipino branches ng Angeles City. Siya pong magsisilbing host. Bacolod, Cebu, Puente Grande, Puente Cebu. Ayan, at saka sa Grand Regal sa Davao yan. Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon, Olongapo, gayon din sa Tagaytay, pati na rin sa Okada, Manila at Winford Resorts and Casino. Bawat 3,000 pesos na ticket ay may tig-4 na bingo cards sa kada game para sa 10 games. May 1 million pesos na premyo sa kada game o mula game 1 hanggang game 9. At sa game 10, nakaabang ang garantisadong 3 million must-go jackpot. Mawang tax-free ang lahat ng premyo. Ayon pa sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid sa ng saya. Ngayong holiday season, bigyan ng pagkakataong manalo ng malaki ang mga miyembro sa isang masaya at ligtas na environment. Para sa detalye, bisitahin lamang ang www.casinopilipino.ph o ipollow ang Casino Pilipino sa Facebook. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang HBI sa illegal drugs sa bayan ng Palo, Leyte. Naaresta ng mga pulis na matindi nakuha 16 million pesos worth ng shabu. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Dalawang drug personality na high-value target sa illegal na drogas sa Eastern Visayas naresto ng kapulisan. Mahigit 16 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy, inilalang mga suspect na sina alias Lisa 22 anyos at alias Budoy 33 anyos, vendor residente ng Utap, Tacloban City. Nangyari bypass operation alas 8 ng gabi malapit sa Leyte Provincial Capital, Barangay Gindapunan, Bayan ng Palo, Leyte. Naresto mga suspect sa Barangay Gindapunan sa naturang bayan sa kinasang bypass operation ng Palo PNP, Regional Intelligence Division, Leyte Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, PDEA Region 8 at PDEA Region 7. Nakampiska sa mga suspect ang shabu na may bigat na 2.4 kilo na nagkakalagang mahigit 16.3 milyong peso. Nakampiska din ang bypass money, cellphone, timbangan at mga drug paraphernalia. Nabatid ang dalawang high-value individual
ay mag-asawa nag-ooperate sa pagtutulak ng illegal na droga sa bayan ng Palolite at Tacloban City. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Air Stratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! Para sa mga motorista, sa mga may sasakyan, sa mga operator ng public transport, panibagong taas presyo ng produktong petrolyo ang patutupad ng mga oil company ngayong araw. Arico, sa magkakaiulay na abiso ng mga kumpanya ng langis. 1.20 ang taas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. Hindi pa sila nahiya, ano ha? At least 1.20 lang. Habang wala namang ipatutupad na increase sa kerosene dahil naman sa price freeze. Epektibo ang oil price adjustment sa diesel at gasolina alas 6 ngayong umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ewan ko lang kung magandang umaga nyo. Maliban lang kung nakapag-full-tank kayo kahapon. Ano ha? Mga mamis, po pwede pa rin tayo mag-laundry day today ha. Bantayan lang yung biglang ulan sa hapon. Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan sa self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on Tessa chocolate, modern sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! Sige, mabigyan na lang nga muna tayo ng pera para may pangkarga tayo ng gas. Kung mahuhulaan nyo ang ating mahiwagan tunog. Magkano ngayon? 12,000? 12,000 na? Hindi 11 lang, 10 lang kahapon eh. Ano ba kahapon? 11 lang. Okay naman, dagmamos naman ko. 11,000. 11,000 ang premyo naghihintay sa mahiwagan tunog. Yan. Nako. Yung ilan sa mga items dyan, nakita natin dun ho sa rally ho ng Kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Gawa sa papel. Ayan. Yung pangalawang item is something mechanized na nakikita ho niyo sa mga airport, sa mga palipara. Airport, palipara na ngayon eh. Meron din yan sa mga hotel. Tsaka sa mga parke sa ibang bansa. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.85. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer batch. Kaya habang naliligo, nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagan tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Mga tauhan ng Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar nag-ambagan mula sa kanilang year-end bonus bilang tulong sa naapektuhang mga pamilya dahil sa bagyong Uwan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag ni mo, Jane. Nagbigay naman o namahagi ng tulong ang Victoria Municipal Police Station dito sa lalawigan ng Northern Samar sa mga piniling biktima ng bagyo sa nasabing bayan ng Victoria. Namahagi ng food pack sa mga biktima ng bagyong Owan. Nagtulong-tulong ang mga pulis ng istasyon upang makapagbigay ng tulong sa pinaka-apektadong pamilya sa nasabing bayan. Ito ay voluntary contribution ng Victoria NPS personnel mula mismo ito sa kanilang year-end bonus. Nag-ambag-ambag ang nasabing mga pulis para sa nasabing mga biktima at ayon sa PNP, ito ang kanilang early Christmas gift sa mga pinakapiktadong pamilya na nasabing bayan kung saan napagdesisyonan na sa kanilang year-end bonus ay mag-ambag-ambag sila upang makatulong sa nasabing pamilya. Naisa man ng kapulisan na mas mapalakas pa ang partnership o ugnayan ng kapulisan at komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay suporta sa mga nangangailangan. Nagpaabot naman ng pagpapasalamat ang nasabing mga beneficiary sa tulong na nasabing mga pulis. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30. Dahil puwersang inilunsad ang mga Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Scamwatch Philippines ang kampanyang 12 Scams of Christmas. Ito'y para paalalahanan ng publiko sa namang uri ng panloloko ngayong nalalapit ang Kapaskuhan, kalakip ang mga paraan
kung paano maiiwasan ang mga ito. Babala rin ito laban sa iba't ibang klase ng cyber fraud scheme na naglipa na ngayong holiday season. Kabilang narito ang online shopping scam, fake delivery, call scam, job scam, investment, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam, middleman scam, at online gambling scam. Yan daw po yung mga scam na dapat nating iwasan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ito hindi scam. Lumalabas sa ilang pag-aaral na ang panganib sa kalusugan ay po pwedeng manggaling sa madalas na paggamit ng seed oil gaya ng soybean oil, corn oil o canola oil. Dahil ito sa mataas umano na omega-6 fatty acid ng seed oil at sumasailalim sa mas maraming proseso na lumilikha ng mas maraming harmful compound tulad ng trans fat at saka ng oxidation products. Sa pag-aaral ng madalubhasa ang araw-araw manong pagkonsumo rito ay posibleng magdulot ng inflammation, makapinsala sa blood vessel at makapagpataas ng heart disease, obesity at iba pang chronic illnesses. Kumpara sa natural fats gaya ng olive oil, butter o coconut oil na pinoproduce naman natin, ang seed oil ay posibleng magdulot ng long-term health problems. Ayan ha. Kaya kung kayo ay magsha-shopping, mag-go-shopping, mag-go-grocery, isipin ho natin ang babalang yan tungkol ho sa paggamit ng mga seed oils katulad ng canola oil. Maganda umaga, Pilipinas! Naglungsad ang bagong hakbang ang Bureau of Customs sa Port of Cebu para mas mapabuti ang paghatid nito ng serbisyo sa publiko. Kabilang narito ang pag-upgrade ng kanilang pasilidad at mga proseso bilang bahagi ng modernization sa customs. Sa anunsyo ni Customs Port of Cebu District Collector Alexandra Lumantad, kabilang sa mga nasabing hakbang ang paglalagay ng air conditioning unit sa customer care, gaya ng waiting area, main lobby at stakeholders holding area. Ayon kay Lumantad, kapag natapos, magbibigay ito ng mas komportable at maayos na kapaligiran para sa mga bumibisita sa port para sa kanilang mga transaksyon. Layunin itong na gawing mas client-centered ang serbisyo at maituguyod ang profesionalismo at kahusayan sa paghatid ng serbisyo ng Bureau of Customs. Bukod pa rito, pinalakas din ng BOC Cebu ang kakayahan ng Customer Care Center, kiosk o yung CCC kiosk, na nagbibigay daan sa mga stakeholder na matrack, ma-monitor ang kanilang mga dokumento habang ito ay nasa assessment process. Tiwala naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na sa pamamagitan nito, mas mapapaigting ang transparency at accountability sa loob ng ahensya. Maganda umaga, Pilipinas! 399 peso o 399,000 pesos talaga ng shabu na samsam. Dalawang suspect naman arestado sa bypass operation sa Limay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa ikinisang anti-illegal drug operation ng Limay PNP ng mga tauhan ni Police Major Jimmy Albert Dicen, alas 3 kahapon ng hapon, naaresto ang dalawang individual na nagsabuatan umano sa pagbebenta ng illegal na droga sa isang nagpanggap na pusor buyer na pulis sa barangay Barrio Los, Kitang 2, Limay, Bataan. Nakumpiska sa mga naaresto ang 58.75 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 399,500 pesos. Sa pagkakaaresto sa mga sospek, inaasahan ng PNP na mababawasan na kahit papaano ang pagkalat ng illegal na droga sa nabanggit na barangay. Samantalang nagbigay naman ng mariing babala si Provincial Director Kena Marte Salvadora na walang sino man ang makakaligtas sa batas kung sila'y masasangkot sa illegal na droga. Ang mga naaresto ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Gross Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Top 2 most wanted person sa Baguio City, arestado sa Dasol, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan at sa kayamin sa ating mga kababayan dyan sa Magasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel.
Nasa kustodiya na ngayon ng Baguio City Police Station 8 ang arestadong suspect na isang lalaking 40 anyos na residente ng Dasul, Pangasinan. Top 2 most wanted person sa Baguio City matapos itong maaresto sa bulubunduking bahagi ng Dasul ng tropa ng 105 Mobile Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Pidil Hunyo, katuwang ang Dasul Municipal Police Station at Baguio City Police Station 8. Batay sa ulat ni Dasul OIC Chief of Police Captain Nobin Kitalig, ang pagkadakip sa suspect kay sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Baguio City sa kasong qualified theft with recommended bill bond na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Umaga, Pilipinas. 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin, ha? Saan man pong panig ng puluan ng Pilipinas kayo naroroon ngayon, magandang umaga. Kung kayo ipabalik na ng bansa, magpapasko dito, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ng ni Dr. Helen Tan, ano ha? Yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Wala pa ho kasi sa mga grocery stores, ano ha? Pero meron ho yan sa 0919-095-5935 at sa mga pasalubong center. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit na 10 variants na ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Senator Lapi, dagad na binati si Secretary Ralph Recto bilang Executive Secretary. Detalye na balita mula kay Raymond Datpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Si Senador Lito Lapid ang kauna-unahang senador na nagpahayag ng pagbati kay Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang pagkatalaga bilang Executive Secretary. Ayon kay Lapid, bilib ito sa talino, husay at talento ni Secretary Recto sa pagsisilbi sa ating pamahalaan mula sa Kongreso hanggang sa Ehekutibo. Nakasama niya si Recto sa Senado sa loob ng 12 taon at nasaksihan niya ang kanyang dedikasyon at sipag sa trabaho. Sabi ni Lapid, mabigat na trabaho sa Palasyo ng Malacanang ang kanyang pupunan, ngunit malaki ang kanyang tiwala na magagampanan niya ito ng matapat, masigasig at may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Hanggang sa ianunsyo ng Malacanang ang kanyang pagkatalaga bilang Executive Secretary, ay nasa Senate Plenary si Recto kasamang iba pang miyembro ng economic team ng Malacanang na nagdidepensa sa 2026 national budget. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas. Sabi nung iba, hindi na nila alam kung i-congratulate natin o i-wish na lang ng good luck si Secretary Ralph Recto bilang kapalit ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Apolok, naimbag na bigat na. Ay, anyway, kung ano man po ang malakad natin ngayong araw nito, mag-bound din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mabagong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge and other bathing purposes.
Family wrapping alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pwede nang i-extend ang mga foreign nationals ang kanilang visa online. Sa anunsyo ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, maaaring magsumite ng visa extension online kahit pa may kalamidad sa pamamagitan ng e-services portal. Ayon kay Biado, bahagi ito ng modernization effort ng Bureau of Immigration para sa mas ligtas, accessible at sahang serbisyo ng kawanihan. Congratulations, para nga naman hindi na masyadong napiperwisyo yung mga kababayan natin, mga kababayan, yung mga dayuhan na gustong i-extend pa ang pananatili sa bansa. Lumago ng $3.12 billion ang cash remittances ng mga overseas Filipino worker ngayong onutong buwan ng Setyembre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng 3.7% kaysa sa $3.01 billion noong nakaraang taon at ito na rin ang pangalawang pinakmataas na monthly remittance ngayong 2025. Sa kabuuan mula Enero hanggang Setyembre ng 2025, umabot na sa $26.03 billion ang cash remittances, mas mataas ng 3.2% sa 25.32 billion pesos sa kaparehong panahon noong 2024. Pangunahing pinagmumula ng naturang remittance ang Estados Unidos, sinusundan ng Singapore, Saudi Arabia, Japan at United Kingdom. Ayan ha. Bakit nga pala hindi masyadong nare-record yun ang gagaling dyan sa Saudi? Bakit? Kasi doon palang pinapalitan na. Oo. Pagkatapos hindi na nai-remit dito sa Pilipinas, doon na sa kasi may marami na mga money exchange center doon sa pagdating dito, dito na lang i-withdraw yung pera, notice na lang. Kaya hindi masyado pero kung tutusin, malaking bulto din po ng pondo ng foreign remittance natin nanggagaling sa mga OFW dyan sa Hong Kong. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, sa Macau, sa Taipei, Taiwan. Ingat ho kayo, ha? Good news naman para sa mga kawani ng Maynila, tatanggap na kayo ng year-end bonus at cash gift. Uy, sana all. Kasunod ito ng anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno kahapon. Kasunod ang pagpapalabas ng 317 million pesos sa pondo para sa inyong bonus. Sakop nito ang isang buwang sahod at 5,000 pesos na cash gift para sa lahat ng kalipikadong may empleyado, pati na rin ang mga nasa legislative offices. Congratulations. Makakapag-shopping sila na maaga, ha? Nasa ganyan hindi na sila humabol pa doon sa rush hour ng pamimili. Sana nga, pati ho sa mga employer, dapat sana agahan ninyo ang release ng 13-month pay ng inyo pong mga manggagawa. Lalong-lalo na yung afford naman sa pribadong sektor. Inabulaan na ng National Bureau of Investigation ang mga paratang na binugbog, ikinulong, pinalis ng bansa ang dating aide ni Saldico na si John Paul Estrada at ang asawa nito sa tulong ng mga tauhan ng NBI. Ito'y matapos sabihin ng dating kongresistang si Mike Defensor na dinala ang mag-asawa sa Chile gamit ang pekeng pasaporte para hindi makapagpapatotoo sa issue ng flood control scandal. Ayon sa NBI, walang anumang reklamo, medical record o ulat na nagpapakitang sinaktan ng mag-asawa o napunta sila sa kustodiya ng ahensya. Wala rin umanong dokumento na nag-uugnay sa NBI sa sinasabing paglabas sa bansa ng dalawa. Nakipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration at naghihintay ng opisyal na impormasyon tungkol sa ulat na pag-alis ng mag-asawa. Kinundi na rin ang ahensya ang umano'y mali at hindi beripikadong pahayag na nagpapahina sa kredibilidad ng NBI. Handa raw itong sumailalim sa anumang formal na investigasyon. Hinimok naman ng NBI si dating Congressman Defensor magsumite ng matibay, beripikadong ebidensya at tinitiyak din ng NBI na kung may mailalabas na credible na impormasyon, agad silang kikilos para imbestigahan ang naturang usapin. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Pinaplansya na ng Department of the Interior and Local Government ang mga kasong administratibong isasampa sa 24 na mga local government officials na bumiyahe sa ibang bansa sa gitna ng umiiral na travel ban bago tumama ang bagyong Tino at bagyong Uwan. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Jun Vic Rimulya, halos kompleto na ang investigasyon, nakahanda ng isampa ang mga kukulang demanda sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga kasong kakarapin ng gross negligence, gross insubordination at abandonment of duty dahil sa pagliban nila sa tungkulin sa oras ng kalamidad. Binanggit din ni Rimulya na may malinaw na patakaran ukol sa ganitong sitwasyon na kailangang magpaliwanag ang mga opisyal na umalis kung bakit hindi sila humingi ng pahintulot. Teka muna, ba't pinayagan ng immigration kung walang pahintulot? Kabilang sa mga iniimbestigahan ng 9 na opisyal mula Cebu Province, 8 sa kanila ay mga alkalde. Isa naman ay membro ng sangguniang panlalawigan. Bagamat nakakuha sila ng pahintulot mula kay Cebu Governor Pamela Baricuatro noong Setyembre, 4 sa kanila ay walang aprobadong travel authority mula sa DILG portal. Ayon. Una nang naglabas ang DILG ng memorandum circular na nagsususpinde sa mga official at unofficial foreign travel ng mga lokal na opisyal mula November 9 hanggang noong November 15. Tsaka yung katwiran ng iba na, kasi nakaschedule na yung biyahe namin eh. Diba? Kasama ho sa inyong sinumpaan, yung inyong paglilingkuran, ang inyong mga nasasakupan, ang inyong mga constituents at any given time. Diba? Kasama dyan, syempre, yung pong yung mga panahon ng kalamidad. Huwag kayo manghinayang doon sa inyong gagastusin, di ba? Pwede nyo naman tawagan yung travel agency na baka po pwede iparibok. Di ba? Siguro exemption dyan. Kung halimbawa, sakay ka na ng eroplano, talagang makakarating ko dun sa patutunguhan mo. Nasa sa iyo na ngayon kung ika-cut short mo yung iyong biyahe. Magandang umaga, Pilipinas! Sandali, ito palang isa pa sa mga nagkukos ng trapiko. Flash Report. Flash Report! May container van at 2 closed van bumara sa eastbound lane ng Quirino Avenue malapit sa Plaza Dilao sa Paco, Maynila. Nandun si Sherwin Alparo, RH6. Sherwin? Angel, maagang mapapakamot ng ulo ang mga motorista dito nga sa bahagi ng Osmeña Highway. Kung kakanan kayo galing ng Osmeña Highway, papasok nitong Quirino Avenue, papantang Plaza Dilao, ay barado na halos hindi na gumagalaw yung mga sasakyan. Then, yung mga nanggagaling ng Taft Avenue patungo ng Quirino Avenue, patungo ng Plaza Dilao at patungo ng Santa Mesa area, ay kanda hetot-hetot na yung traffic na abutin yung pag-traffic po dito sa may bahagi ng Plaza Dilao dahil bumara yung isang container van na sinagi at nagtagit-gitan itong katabing mga cruise van, 2 cruise van na napagitnaan nga dahil merong construction area dito ng Maynila, Kuya Angel, na iniiwasan yung mga motorista at nagkakaroon ng split yung 4-lane dapat to na kalsat, bakit naging 3 lanes na lamang dahil nga isang lane na kinakain itong construction ng Maynila. Ang nangyari yung pagkanan mo ng Osmeña papasok itong Quirino Avenue talagang magbabottleneck. Gayun din yung mga sasakyan na nanggagaling sa Quirino Avenue, Taft Avenue, pasok dito ng Plaza Dilao area ay magbabottleneck na dahil nga dun sa nakaharang dahil kinain pa yung natitirang 2 lane itong aksidente na nangyari dito nga sa may ilalim mismo nitong Skyway sa bahagi nitong Plaza Dilao area at yung mga sasakyan halos sa gapang na yung nangyayari para makapasok doon sa pinaka rightmost lane na siyang gumagana na lamang sa mga oras na ito. Yung mga motorista na babagtas o gagamit itong Quirino Avenue patungo ng Plaza Dilao ay maaari siguro nga kung hindi pa kayo nag-approach ng Quirino o ng nitong bahagi ng Osmeña Highway
ay umanap na muna ng alternatibong ruta patungo sa inyong mga destinasyon para maiwasan itong bulto ng traffic na epekto nga nitong pagkakasagian itong naturang mga sasakyan sa may Plaza Dilao area. At wala pang police authority o traffic enforcers na nakatalaga dito sa area. So na siya dapat na nagbabantay dito nga sa siksikan at gitgitan itong mga truck na gumagamit itong bahagi ng Osmeña Highway maging dito sa Quirino Avenue sa may Plaza Dilao area. Yan ang DZRH. Sherwin. Yes, Kuya Angel. Ano ba extent ng damage? Sa tayo na lang itabi ng mga driver. Wala, Kuya Angel. Wala naman ako kikita ang extent ng malaking damage. Truck, pare-pareho naman sila. Bakit tayo itabi? Yung container van ng Iloilo nakadiretso, pero yung makikita mo yung closed van dahil napapasok sila doon sa linya sarado, kumakain ng linya sa katabi ng leftmost lane. Kung kaya kinakain yun, nagkakagitgitan. Sa gitgitan, pumasok yung isang closed van at dumikit as in dikit. At matindi yung isa pa na closed van na kumagat din dun sa pinaka-entrada ng construction area. Kung kaya yun ang kumalang. So, itong tatlong sasakyan ng nagkakaipitan dahilan para magkaroon ng napakahabang trapiko dito nga sa bahagi ng Quirino Avenue mula pa dyan sa may bahagi ng area ng Singalong hanggang pagpasok sa may intersection ng Osmeña at ng Quirino Avenue patungo nga ng Plaza Dilao area. Talagang gapang yung mga sasakyan dahil nga nangyaring aksidente kanina lamang. Sherwin, pwede namang i-atras yan, no? Hindi ko maintindihan. Ano ba? May insurance naman niyang mga yan? Ang lalaki niyan, di ba? Pwede mo naman ito. Ba't kailangan perwisyohin ng taong bayan? Kaya pwede namang itabi yan, di ba? Kung halimbawa, may picture na lang muna nila habang wala yung traffic enforcer. Tama, para makausad man lamang yung traffic dahil mag-aalas 5 pa lang ng umaga, ganito na yung sitwasyon ng trapiko din sa lugar, talagang kakamot ka ng ulo dahil in-expect mo wala pang traffic pag ganitong mga oras, pero ngayon matatraffic ka dito sa may bahagi nga ng Quirino Avenue at maging sa Osmeña Highway, dito nga yan sa may bahagi ng Paco, Maynila. Teka muna, Sherwin, yung mga harang ba dyan sa Rojas Boulevard naalis na? Kasi kanina papunta kami dito, dyan sa may Manila Hotel, wala naman traffic, kaya lang hindi madaanan dahil hindi ka makakaliwa. Pero may mga cold barrier pa rin. Andun pa rin? Diyos me naman, asan ba yun? Mag-aalas 5 na. Asan ba yung mga taga-MMDA? Northbound lane itong Rojas Boulevard patungo dyan sa may bahagi ng Manila nang gagaling sa Parañaque dito sa Baclaran area. Magdadalawang isip pagdating doon sa intersection ng Quirino at ng Rojas Boulevard dahil nandoon pa rin yung mga nakaharang na cone, pero yung iba pumapasok at sumisingit doon sa mga cone para nga makadiretso sa Rojas Boulevard patungo naman sa Luneta area. Although dapat itong mga cone na to wala na dahil nga tapos na yung rally dyan sa Luneta, yung mga motorista ngayon ay naiwan na sila na lang gumagawa ng diskarte pansamantala habang wala pa nakikita mga enforcer na nagliligpit nga ng mga cone na to sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Malu, pakitawagan mo nga MMDA hindi ang city government. Alam mo, kanina pa yun, mantakin ho ninyo, hindi ka makakaliwa. Kung sana inutos na lang sa akin, ako na sana bumaba. Hindi mo pwedeng alisin. May mga tawag dito, may naka-ankle. Kaya kinakailangan sila mag-alis at saka baka mamaya. Dapat talaga na otoridad yung mga tsaka mamaya. Bigla iwanan. Dahil nga umuulan pa naman ngayong umaga, siyempre yung iba mag-aalangan, baka maaari pa maging sanito lang na disgrasya. Hindi lang yun, Sherwin. Baka pag ikaw nag-alis, baka mapagdudahan kang, naghahakot ka ng bakal. Oo, yun lang. Baka kala, mamaya, ibabenta mo mahirap na. Ang aga-aga, kamot ulo, kawat na ating mga motorista. May mantakin mo, gusto mong dumaan sana. Maraming gustong dumaan, pero lahat ng mga sasakyan, nag-u-turn, pagka nakikita nila, ay nakahambalan pa pala yung mga truck. Kagabi pa, umalis kagabi pa natapos yung rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Mag-alas 4, mag-alas 3 alas 3 pasado kanina ngayong umaga, nandun pa rin, nakahambalang pa rin yung, gano'n na baka, sus ko naman buhay ito, di ba? Napaka inefficient, napaka inutil naman, Tapos wag umikot ka doon sa may Quirino Grandstand, sarado pa rin yung Quirino Grandstand. So ano mangyayari sa iyo? Hahanap ka na naman alternate route, di ba? Ang mahal ng gasolina ngayon. Sa may bahagi ng Manila Hotel.
Sarado yung may Manila Hotel eh. Bukas na ba? Oo. Sarado pa rin kanina. O, kita mo? Anong oras na ho? Mag-aalas 6 na, mag-aalas 5 na, nakasara pa rin. Ay, sus, Mesya. Sige, Sherwin. May manok mo ka naghihintay pa ng pagbuka ng sinag ng araw. Hindi, baka naman RH6, Sherwin Batao Faro, DZH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Yun ang hindi ko maintindihan talaga dito sa Pilipinas. Ano ha? Makikita mo, nagkakagit-gitan yung mga sasakyan, ang tindi ng traffic. Tapos ang dahilan lang pala, meron nagbanggaan sa may bandang unahan. Pareho naman bagong sasakyan, halimbawa. Kung hindi ba naman, dalawat kalahating ugok, may insurance kayo, di ba? Yun nga yung purpose ng insurance. Para yung insurance ng managot. O di picturean nyo ngayon. Di ba? Hindi mag-iintay pa kayo ng traffic enforcer. Picturean nyo. Pagkatapos yun yung i-file yung complaint later on. O kakailanganin daw ng police report. Ano ha? O nandun na tayo. Di saka mo pagawa ng police report. Base doon sa base doon sa mga detalye. Kaya nga po may insurance eh. Ang babayaran mo dyan, kung sino man yung mananagot, third party liability lang. Di ba? Kaysa naman perwisyo, ang tindi-tindi ng problema ng daloy ng trapiko dito sa Metro Manila. Pagkatapos makikita mo sanhi ng pag-aaksaya mo ng gasolina sa napakahabang traffic, mga naggitgitan lang na mga sasakyan. Di ba? Maintindihan ko pa kung nakabanggaan mo jeep. Kamot ulo ka talaga dyan. Walang pambayad dyan. Pero parehong bagong sasakyan. Susme, anong silbi ng insurance nyo? Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ha? Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung ating PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. At yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Ngayon kung kayo po may mga concerns pa tungkol sa ultabayo, ito pong postbiotic na ating pong binabanggit, mag-check po kayo. I-text po ninyo sa 0931-033-2871 ang inyong mga katanungan. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan, sasagutin ang inyong mga tanong. 0931-033-2871. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ito pa, ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Muli, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Cagayan de Oro. Ayan, ha? Nagre-reklamo sa atin na wala daw silang stock ng Ultabayo dan. Ha? Ayan, good morning, may buntag. Magandang umaga, Pilipinas! Magsasagawa bukas ng Necrological Services sa Senado bilang pag-alala sa yumaong sinating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Gaganapin ang Necrological Services sa Session Hall na mataas na kapulungan bandang alas 9 ng umaga. Tanging ang mga impedadong panauhin at mga otorisadong personel lamang ang pahintulutang makapasok sa hall. Bago ang Necrological Service, isasagawa naman ang arrival honors sa pagdating ng kamaong ng labi ni JPE dakong alas 8:45 ng umaga. Pumanaw si Enrile noong pang November 13 sa edad na 101 matapos ang pakikipaglaban ito sa sakit na pneumonia. Nagbitiw na nga sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman.
Sa press briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tinanggap na ng Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ng dalawang opisyal. Ayon kay Castro, ang pagbibitiw ni Bersamin at Pangandaman ay dahil sa delikadesa matapos idawit ang kanilang mga tanggapan ni dating Congressman Saldico sa flood control scandal. Nagpasalamat naman ang Pangulo kina Bersamin na dating Chief Justice sa matatag na liderato nito, gayon din sa pamumuno sa DBM ni Secretary Pangandaman. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary matapos magbitiw sa pwesto si Lucas Bersamin. Papalit naman kay Recto bilang pinuno ng Department of Finance ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go. Si Budget Undersecretary Rolando Toledo naman ang itinalagang Officer in Charge ng Department of Budget and Management, kapalit ni Secretary Pangandaman. Kinumpirma na Malacanang kahapon na nagbitaw na sa pwesto sina Bersamin at Pangandaman bilang delikadesa matapos madawit sa flood control scandal. Samantala, tinanggap na rin ng Pangulo ang pagbibitiw ni Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Bersamin na apo sa pamangkin ni Lucas dahil din sa delikadesa. Wala pang itinatalagang kapalit ni Bersamin sa PLLO. Tiniyak naman ng palasyo sa publiko na lahat ng ahensya ay tutuloy ang operasyon ng walang hadlang at katulad pa rin ng commitment para sa epektibong pamamahala at serbisyo publiko. Ayan. Magandang umaga kayo. May isang magaling na PLL dati na naintriga lang din. Si Dong Mendoza. Dating Congressman Dong Mendoza. Magaling yun. Hindi maaaring gamiting ebidensya ng Independent Commission for Infrastructure ang video statement ni dating Congressman Saldico. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, kailangan siguruhing beripikado at untampered ang naturang video batay sa Rules of Evidence. Higit ni Hosaka, kailangan tumistigo under oath ang dating kongresista upang maisama ang kanyang testimonya sa referral ng komisyon. We're taking with a grain of salt kasi nga hindi nga siya verified. We just have to take it at that. But in the meantime, mas mabuti siguro kung meron man mga ganyan impormasyon, kung sino man ang may impormasyon na ganyan, pumunta talaga sa komisyon and testify under oath para talagang matibay ang ebidensya na makukuha ng komisyon para ito ay mabigay sa or maisama sa aming mga referrals. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga, wala pang available sa MMDA Metro Base. Maya-maya na daw po. Ganun talagang buhay natin, ano ha? Napuyat na. Intindihan natin, napuyat naman sila. Ilang araw din yung yung rally diyan, no? Intindihan natin. Baka mamaya may mga tauhan na sila. Baka naman po pwede sa City Hall na lang malo. Para wag na maperwisyo yung ating mga tatabi lang naman eh. Itatabi lang naman yung yung mga barrier, di ba? Oo. Pwede ba? Ang motorista na lang magtabi noon? Hindi, pero yung iba kasi parang may may na bakal para nga hindi matanggal basta-basta. Anyway, check natin uli mamaya kay Sherwin, ha. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa
Magandang umaga, Pilipinas! DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ay, para sa mga nakakalimot, 18, Nobyembre 18 tayo ngayon, Martes. Tapos na ho yung rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, napaaga ho ng uwi. Dahil nga po sa may mga change of event na nag-trigger ho sa ilan, tabusin na ho yung rally, ano ha? Sa iba pang mabalita, madaragdagan pa ng 5.96 billion pesos ang pondo para sa pagtatapos ng Iloilo Mega Dam Project sa lalawigan ng Iloilo. Kinumpirma ng National Irrigation Administration na inaprobahan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang naturang dagdag pondo para makumpleto ang Halaur River Multipurpose Project Stage 2. Kabilang sa kailangan pang tapusin ang konstruksyon ng Highline at Main Canals na may habang 55.3 kilometers para sa mas mabilis na daloy ng tubig patungo sa mga sakahan. Inaasahang makukumpleto ang konstruksyon sa Hunyo ng 2027 habang ang final completion naman ay sa December 2027. Kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon dahil medyo naging maulan. Ano ha? Ang madaling araw natin sa Metro Manila. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan nga po ay malawakan pa rin ang pag-ulan sa may Soxargen at Bangsamoro dahil sa Intertropical Convergence Zone. Ngayon din, inaasahan natin sa maghapong ito ay maulan sa Kabikulan at maging sa Aurora at Quezon dahil naman sa easterlies, habang yung mga pag-ulan naman sa Cagayan, Apayao at Isabela ay dahil sa shear line. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, mga pulo-pulo at mga isolated na mga pagbuhos ng ulan ang pwedeng maranasan any time of the day, tulad po ng nararanasan nating mga pag-ulan ngayon. So dahil po yan sa easterlies. So, sa ngayon, wala naman po tayong bagyo na minomonitor inside PAR. At least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan. Pero, yun nga po, mas maganda po ay mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa. Ukol po sa mga possible weather disturbances that could enter the PAR. At sa ngayon, nakataas ang ating gale warning sa Batanes at Bubuyan Islands dahil pa rin po yan sa epekto ng amihan. Medyo malakas ng bugso ng amihan ngayon sa extreme northern Luzon. So, yun mo ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, yung cloud cluster na yan nasa may bandang Palawan yata. Ano, palabas na yan? O papasok sa atin? Ito po ay palabas naman po. Palabas. Most likely doon po yan siya magre-retain. Ay yung nandyan sa may bandang baba ng Mindanao? Ayun po yung ITCZ, sir. ITCZ yan. Okay. Pero hindi naman, hindi sapat para mag-develop into an LPA? So far, wala pong potential. Pero at least in the next 2 to 3 days lang po. But pwede pa po ito magbago, sir. Hanggang kailan tong nararanasan nating mga pag-ulan? Well, for Metro Manila, mga localized lang po ito, sir. Mga isolated lang po due to easterlies. So, hindi siya inaasahang persistent maghapon. Okay. Ang Visayas, okay naman, magandang panahon? Yes po. Kasi nasa recovery stage pa rin hanggang mga oras na ito, di ba? Siya. Sige, Ma'am Lori. So, kaligitaan pa tayo. Sasabihin ko sana patapos na 2 linggo pa yung 2 linggo pa ang Nobyembre. Ilan bang kota natin for November? Well, at least 1 or 2 tropical cyclones. 1 or 2. Nakakailan na tayo? 2 na, di ba? Opo, yes po. So, possible po at the end of before the month end, hindi natin inaalis yung chance na may isa pa. May isa pa? Siya, sige. Oo. Anyway, at least makapagpahinga muna kayo dyan sa Pag-asa. Ha? Ma'am Lori, thank you. Magandang umaga. Yes po, good morning. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa.
Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga may lakad ngayong araw na ito, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian sa ating mga babauning proteksyon laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, naniniwala si Vice President Sara Duterte na nahaharap ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos sa isang malalim na crisis of confidence. Bunsod ng alegasyon ng korupsyon at umano'y maling pamamahala ng administrasyon. Ayon kay VP Inday Sara, tila nawawala na ng malinaw na direksyon ang mga investigasyong ginagawa ng pamahalaan kaugnay ng malawakang katiwalian sa gobyerno. Iginit ng Vice Presidente na uunawaan niya ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan niya mismo ang umano'y manipulasyon sa budget ng Department of Education nung siya pa'y kalihim. Ito ang yan dahilan kung bakit nga siya umalis sa pwesto dahil ayaw niyang maging bahagi ng anumang panlilinlang sa publiko at maging siya dismayado sa walang kabusugang kasakamian ng mga korap. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Nagpahayag naman ng suporta ang buong Kamara kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Makarang idawit ito ni Congressman Saldi Co sa issue ng umano'y insertion sa 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Speaker Ronnie Puno, nagpulong ang mga House leaders na pagpasyahan nilang magsalita, ihayag ang sentimiento ng buong Kamara. Iginit ni Puno, sa kabila ng ingay sa politika, nagkasundo silang gampanan ng kanilang trabaho. Nananatili pa rin na niya ang kanilang apela kay dating Congressman Co na umuwi ng bansa at panumpaan ang kanyang mga aligasyon. The majority is solid in Congress na hindi kami nalilito or nagugulat dyan sa mga sinasabing mga imbentong kwento. At we felt that it was necessary for us to come forward and at least say something specific kung ano yung feelings namin as a party. So, bawat partido gumawa ng kanya-kanyang statement, i-distribute namin sa inyo mamaya yan para makita ninyo anong naisip ng bawat partido. Hindi naman parehong-pareho yung aming mga reaction, pero I think by and large, in fact, everybody is in support of President Marcos here. Maganda umaga, Pilipinas! Target nilabas ng Office of the Ombudsman sa December 15 ang arrest warrant laban sa mga mababatas, mga opisyal na gobyerno at mga kontraktor na nasasangkot sa malawakang korupsyon sa bansa. Kabilang sa mga ito, sina-resigned ako Bicol Party List Representative Saldi Co, dating Senador Bong Revilla Jr., Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva, Francis Escudero at Makati City Mayor Nancy Binay. Sinabi ng Ombudsman na si Boying Remulla, pinaplansya na ang mga kasong ihahain laban sa mga ito at posibleng umabot ng 40 individual ang makakasuhan kabilang ang mga executive at incorporator ng mga kumpanyang sangkot sa flood control scandal. Pagtitiyak naman ng Remulla, patas ang isinasagawang investigasyon at hindi naiimpluwensyahan ng sinumang politiko o individual. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Ay, sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, gaya po ng binabanggit natin sa tuwi-tuwi na, baka kayo po yung magpapasalubong, wag na po yung imported na tsokolate. Meron po tayong locally produced chocolate na taste and looks global kahit gawang lokal dahil ito po ay tinulungan ng DOST at ng DTI. Katunayan, ini-export na po ito sa ibang bansa dyan sa Europa. Marami na hong gustong magbenta sa Europe. Tapatan yung mga imported na tsokolate doon. Available yan sa 0919-095-5935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po, itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon ang ating mga magsasaka nagpo-produce ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available ho yan sa tangerinechocolate.ph. Doon po ninyo i-check din yung mahigit 10 variants na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana, sabi po ni Dr. Helen Tan, ating tangkilikin. Umaga, Pilipinas. Alas 5:15. Number 1. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 20 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga kababayan natin dyan sa norte. Alam mo ninyo, kahit mainit ho ang takbo ng politika dito ho sa Pilipinas, yung mga MSMEs natin, hindi ho kinakalimutan yung kanilang trabaho. Yung kanilang pagsisikap na maging bahagi po sa pagtataguyod ng matatag na republika. Kaya tayo nagpapasalamat ho sa kanila, ha? Hindi nila iniinda yung mga problema sa politika. Baka tumataas ang kanilang binabayaran sa tax, di ba? Tuloy lang ang buhay. Ganun naman talaga dapat, di ba? Politicians come and go. Pero yung negosyo, kinakailangan hong itaguyod ho natin, ha? Kaya magkakaroon ho ng papalapit na trade fair ho ang mga MSMEs natin mula sa Cordillera Administrative Region. Makakasama natin mula sa DTI CAR, si Attorney Samuel Gallardo, OIC Assistant Regional Director ng DTI dyan po sa CAR. Naimbag na bigat po. Yan, pakipindot ho yan. Yan. Okay. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga po kasama Angel at sa lahat po ng tagapagkinig na Magandang Umaga Pilipinas. Kailan kayo dumating? Dumating kami kagabi, sir. Kagabi? Oo. Sinalubong yung traffic ng Metro Manila, ha? Wala naman. Wala na. Medyo ginabi na kaming dumating. But maganda naman po yung panahon. Little rainy pero okay pa naman. Kadadaan lang ni Uwan at saka ni Tino doon. Kumusta na kayo? Okay naman po kami sa Baguio area. May mga konting issues with the roads. Namatayan din po kami ng konti pero for the most part, we were spared. Hindi naman po ganun kalala. And life has to go on. Yes. Ayan, hindi naman po pwede. Alam niyo, yung isang resiliency na nakikita natin sa mga Pilipino, sa kabila ng unos, di ba? Sa kabila ng gulo sa politika, kinakailangan pa rin nating magpunyagi, ituloy yung mga pagsisikap na yan. And with that, thank you. Thank you ho. And patunay ho yan inyong pagtungo dito na ganito kaaga na business is bouncing back. After ng trahedya. Ayan. Teka muna, kailan yung exhibit nyo? Meron ba kayong Meron po tayong regional trade fair na magaganap umpisa ng November 28. Okay. Next week pa? Next week pa ho, hanggang December 7. Ito po yung regional trade fair ng Cordillera Administrative Region, Impakabsat. Ito Impakabsat. O nga pala. Taon to. Saan gaganapin? Sa Festival Mall po, sa Alabang. So, nandyan po ang ating mga MSMEs, totaling 60 this year. Wow. Meron din po tayong mga guest na exhibitors coming from the city. Tapos meron din po tayong mga special booths for yung mga kliyente ng Department of Migrant Workers na magpapakita ng kanilang mga produkto during the trade fair. Bakit OFW? OFWs po kasi kinakailangan natin silang tulungan for the time na babalik na po sila sa Pilipinas. Reintegration nila. Opo, reintegration. Pero kaya nga, ano yung product nila? Iba-ibang produkto po. May mga food and non-food items po sila.
pinondohan ng mga OFW sa kanilang mga kamag-anak some dito. of the funding po nanggagaling sa DMW at syempre ini-encourage din po natin yung mga OFWs natin to set up their businesses. So siguro konti dun sa mga ipon nila pinapasok nila sa business para mas sustainable po yung kanilang revenue stream. Hindi yung every time na may remittance ubus-ubos ka agad, di ba? Ay, yan po kasi problema ng ating mga OFW families kung minsan nakakalimutan nila magre-retire din ng tao. So kung minsan kailangan turuan sila ng tamang pamamaraan para magkaroon ng continued na revenue po. Attorney, ilan na naka-enlist sa inyo ng mga OFW for this project? I do not have a solid figure right now, Sir Angel, pero siguro nasa thousands. Yes, I would think that is the case. Sa Cordillera na lang siguro mga ganon. Okay. And usually anong business ang pinapasok nila? Yun po, processing ng food. Okay. Meron din pong pumapasok sa mga non-food items. May mga weavers din po tayo. Meron po yung nasa creative side din. So, sari-saring businesses din po yung pinapasok nila. Pero I think for the most part yung mga i-exhibit po ngayon are in the food sector. Okay. Yung strawberry fields natin, okay ba? Hindi okay nasira? naman po. Hindi naman po siya natamaan masyado nitong typhoon na Uwan. Although may recent flooding din sometime in September. Nagpalubog dun napalubog po. Okay na po yung field mismo. I'm not so sure about the status ng mga tanim do. Pero yung mga binibentang byproducts natin, okay naman. Okay naman po siya. Meron din naman pong okay naman po yung supply chain natin with respect to strawberry and other food items. So alam naman ninyo pagka naapektuhan ng Cordillera, apektado rin yung presyo ng prutas at gulay dito. Ay opo, talaga. Diba? Yun nga po yung gusto naming tulungan yung mga MSMEs natin. And there are some MSMEs who are taking a good look at yung supply chain issues nila para hindi na sila masasalanta masyado pagka nagkaroon tayo ng mga pag-ulan o bagyo sa lugar. Maganda yung project ni ni Secretary Laurel at saka ng DTI diyan sa may Nueva Vizcaya, yung bagsakan. Marami ng cold storage na ipinatatayo doon, di ba? Yes, maganda po yung ginagawa nila and we link up yung mga yung mga producers natin with retail establishments para naman nagtutulungan tayo yung mga consumers natin, nabibigyan natin yung pangangailangan nila, and we also help our farmers and our processors. Yan. Ano ang bago sa Impakabsat ngayon 2025? Ang theme po ng ating Impakabsat ngayon is Colors and Creations. Colors and Creation. Opo. Ayos Okay. So yung colors po, ang ibig sabihin niyan na nagkakaroon tayo ng wide variety of products that are not only yung run-of-the-mill, yung traditional na products natin, pero may mga konting innovation na rin. That speaks of the variety of yung talents and skills din ng ating mga MSMEs, and then creations focusing on our creativity and innovation. So more or less nandoon pa rin po yung mga products natin like mga weaving, furniture, bamboo craft, pero meron tayong dinadagdag na mga activities para ma-appreciate din ng ating mga consumers yung proseso kung paano ginagawa yung mga produkto. So may demo na doon, ha? May demo po. May daily demo po tayo. So, doon sa demo, makikita nyo po yung backstrap weaving or weaving, for example. We also have basket weaving. Ano pa ba? Yung meron po tayong special feature doon, yung tinatawag na batok. So, traditional tattoo. Si Apo yung mga kwanpo. Yung mga tinuturuan niya or naturuan niya na mambabatok. Sila po ang gagawa ng pagtatatu. So, very traditional po. Hindi po yung makina ang ginagamit nila. So, they still use the old tools. Yun po yung yung attraction doon. Very traditional po yung nilalagay nila mga tattoos. Ano yun, libre? May bayad po siya.
Oo, kapag libre yun, dudumugin kami. Baka dumugin. Pero mas mura, siyempre. Opo. Ayan. Akala ko kasi libre. Gaano karami ang SSF natin ngayon sa Cordillera? I think we have 60 SSFs po. Lang? And then, yes, there are plans to have more. Dapat dagdagan. Opo. So dami na dapat i-process doon eh. Marami po talagang kailangan ng ating mga MSMEs and yun, tama. Salamat po sa pag-endorso sa ano amin. lang, yung ano lang, halimbawa, sabi nila, nasisira yung mga, ano natin, tawag dito, carrots, yung iba pang mga produkto. Pwede pong i-ferment yan eh. Di ba? Kung meron lang sapat na pasilidad, di ba? Opo. Sayang, may mga may marketing arm na tayo, di ba? All we have to do is to prolong the life, extend the life ng ating mga produkto. Yan. And that can be done through the SSF. Yan. Tama po yan, Sir Angel. So, very popular po yung mga SSFs natin sa coffee and weaving, pero we do need to look at other industrial activities. Food processing would be one of them. Actually, sinasabi nga nila yung yung underground preservation kasi malamig na doon sa ilalim, di ba? Opo. Walang ganun sa walang ganun sa Cordillera eh. Yeah. Kung sana maglalagay tayo noon kasi ito makakatipid ka ng husto dahil malamig yung ilalim ng lupa, di ba? Para hindi kaagad hindi yung pagka-harvest dadalhin mo kaagad sa market. Kung meron no tayong mga pasilidad na ganun, sana doon ibinubuhos. Sa halip na flood control na nabubulsa lang, di ba? Ilagay natin doon sa mga pakikinabangan ng ating mga kababayan. Opo. Diba? Tama po yan. So again, 28, November 28 hanggang December 7 po. December, bahaba din ito, no ha? Yes. Sa Festival Mall, yes. Impakabsa 2025. Ayan, ha? Yeah. Opo. Ayan. At saka marami hong mga bagong produkto, hindi lamang po magnet. Pero, hindi lang po magnet. Marami pong mga produkto pwedeng bilhin sa Hindi, di ba nagdadala rin kayo ng bagnet? Nagbababa kayo? Kwan po. Iba pang mga pagka may guests po tayo from other regions, Region 1 po kasi ang bagnet eh. Sa amin, kiniing. Ano yung kiniing? Kiniing po is smoked meat. So yung Cordilleran style na preservation. Opo. Preservation. So, ginagawang Cordilleran bacon kung minsan yan. O kaya nilalagay sa may mga... May gumagawa pa ba? Meron pa ho, marami po. Marami pa? Oo. And hindi po yung tipong nakikita nyo nakasabit lang sa hook. At ngayon medyo maganda po ang packaging ng ating mga products ngayon. Nakakapag-export na tayo niyan? That's something we're still working on. Marami po kasing requirements tsaka depende kung saan pupuntahan eh. Pero may potential naman po. If yung mga MSMEs natin are up to the task, pwede po silang tulungan in terms of yung documentation, pati yung processing to make sure that they comply dun sa mga requirements ng mga target countries po nila. Ayan, okay. Director, sandali ha. Si Director Sam, may babalikan natin mamaya. At saka si John Arvin Molintas ng Ipcas Weaving. Nasa linya muna natin mula sa Tabayan Food Products naman, si Normita Tabayan. Naimbag na bigat, Ma'am Normita. Naimbag na bigat, sir. Kaganda Good naman. morning. Kaganda naman. Mayaman food product po, sir. Oo, kaganda naman ng shawl nyo. Ano ba yan? Ipcas Weaving din ba yan? Ayan, Anyway, ano-ano naman ang produkto ng Tayaban? Ang product po ng Tayaban is kiniing, itat, pinuneg, at saka kiniing gourmet. Yun po yung product namin, kiniing, sir. Naimas nito eh. Naimas. Naimas na, sir. Talaga ha. To taste is to believe. Kaya para ho doon sa mga gustong makatikim, punta kayo sa Impakabsat 28. Anyway, Ma'am Normita, anong tulong in-extend sa inyo ng DTI? Natulungan po kami ng DTI sa pag-avail ng aming mga permits at lisensya tulad ng FDA, ITO, Nutrifax at marami pa pong iba. And that made trainings and seminars and workshops po. Ayan, that made your products available na kahit ho sa mga department store, sa mga grocery stores. Yes sir, at sa mga pasalubong area po, Otop store. Yan po.
Oo. Gaano karami ang ini-employ ng Tayaban Food Products, ma'am? Yung direct. Sa Nasa ngayon po processing kayo is eh. meron po kaming 4 na regular employee at saka working students, meron po kaming 3. Okay. Ano yan? Sila yung nasa processing o marketing lang? Kasi, Processing po. sa processing. Bakit puro mechanized na kayo? Mechanized na yung... Yes, sir. Wow. Tulong po ng DTI. Hindi nakamukha Yan. natin. Pero madami pa po kaming marami pa po kaming kailangan talaga sa mga equipments. Oo. Parinig na tayo sa DTI. Nandito si Director. Para... Oo nga po, sir. Hello po, attorney. Ayan. At saka sa setup, di ba, ng DOST. Yan. Natulungan din ho kayo doon. Ayan. Oo. Para madagdagan ho yung ano natin, di ba? So, yun itong DTI kasi masyadong tahimik eh. Hindi binibida yung kanilang mga trabaho. Pero marami pong mga MSMEs natin ang nakikinabang dito ho sa mga programang ito. Ma'am, nung hindi pa kayo nagme-mechanize, siyempre, mano-mano, hindi lang naman yung kalidad, kundi yung quantity ng produksyon. Ngayon, kaya nyo nang mag-export. Ready na, kung sakasakali. Hindi pa po, sir. Hindi pa rin? po. Bakit? Opo. Kulang pa po kami ng mga permits, gaya ng tulad ni Sir Attorney kanina. Oo. Marami pa po kaming dapat i-process para po sa susunod siguro para maging exporter na tayo. Ayan. Pero yung mga raw materials, available naman. Sufficient yung raw material. Oo naman po. Okay. Yes po. So, ang kailangan lang talaga permit and more mechanization. Yes, sir. Yung kinakailangan. Sige, nasa inyong pagkakataon, paki-invite yung ating mga kababayan dahil sa mas mura ho ninyong ma-avail ang mga produkto ng Tayaban Food Products sa Impakabsat 2025 dyan sa Fiesta Mall. Please go ahead, Ma'am Normita. Hello po, good morning sa aming mga customers. Meron po kaming exhibit o trade fair sa November 28 to December 7 sa Ayala Mall, Festival Mall, Muntinlupa. Pwede po kayong pumunta doon para makita ang aming produkto at nang matikman din po. Meron po kaming mga kiniing gourmet, kiniing, itag at saka pinoneg na pwede ninyong matikman para matry ninyo ang aming produkto. Masarap po yan kasi yan po ang produktong lokal na talagang binibida dito sa amin dito sa Cordillera. Yan po. Pwede po ninyong i-follow ang aming Facebook page, Tayaban Food Products, para maging updates sa aming mga promo. Ayan. Yan lang po. Salamat po. Thank you, Ma'am Normita Tayaban ng Tayaban Food Products. Just Egina, ha? Ayan. Alam mo ninyo, isa sa mga po pwedeng pagbentahan natin, Direktor, Hawaii. Di ba? Ang dami nagadot eh. Ilocano dito. Well, nga Rod, meron na nakakapag-export na kayo? Hindi po directly. So, kung yung mga sakali, nag-uuwi lang. Nag-uuwi. Pasalubong. Yung nagdadala doon. Siyempre, may mga restrictions din po ang ating mga visitors ng ibang countries like the United States about meat and meat products. So, ito po yung kailangan nating i-address na concern. Ito, walang restriction dito kasi uben naman eh. Di ba? IPCA's Weaving. Kasama natin si John Arvin Walintas. Bakit? Ano yung IPCA? John? IPCA po. Ayan, pakipindot yung ano. Yan. Ito po yung mga products natin. So, ganda. Ano yan? Mga hobby po, ito po, mga finished product na po. Pero ang IFCA kasi, ang meaning po, kaya siya naging IFCA is Ifugao and Kalinga. Kasi yung founder po is from Ifugao, pero yung products po, yung the designs being implemented are from Kalinga po. Akala ko naman, isang magaling na weaver si Ifka, yung pala Ifugao at Kalinga. Actually, tao si Ifka, she's one of the daughters nung pinaka-owner po. Okay. So, yun din yung pangalan niya, nung anak. Doon din ang galing.
sa Ifugao at Kalinga. Opo, siya talaga crossbreed yung niya. IFCA crossbreed siya kasi taga-Kalinga po yung papa niya. Pero yun nga, yung pinaka-owner po, yung founder, yung nagde-design po, is from Ifugao. Okay. Jan, anong coloring ang ginagamit natin dito? Ano po, ang gamit na po namin na threads is synthetic na po Oo, synthetic kasi na. meron po tayong challenge din sa raw materials. Actually, hindi lang po sa weaving, but sa other, yung mga gawang Pero kamay. mix na siya. Meron pong gumagamit ng mix, katulad po ng Abra, yung ibang mga kasama namin, nagmi-mix na po sila. Meron din gumagamit ng bamboo threads. Pero Meron kami na, ha? po, meron Bamboo po. threads, ha? Ba't malakas ng production yan, attorney? Hindi pa ho ganun siya ka-mainstream. Oo, sayang, Although, there are initiatives sa Abra po to really go into yung threads coming from, or yung fibers ng bamboo to be used for weaving. Kasi advocate ako ng bamboo propagation. Ganun po ba? Kaya sabi ko kung may ganung produkto na talaga, plantation lang siguro ang kinakailangan talaga natin. Ay nako, kailangan natin mag-usap po after the program. Sige po, tulungan natin yan. Okay, Jan, balikan ko lang yung mga produkto. So lahat yan, ano yan? Yun yung mahabang yan. Para saan yan? Ito po, belts po to na ginagamit. Lalo na ngayon, kasi malaking tulong din para sa mga local weavers yung naging memorandum na every Monday gagamit ng Filipiniana. So talaga na-boost po niya yung production. Pero ang naging challenge naman sa mga local weavers natin and yung production is kung paano nga siya gagawing mas modernized in a way. Kaya yun po, at saka mas innovative in terms na mas maraming gamit. Katulad nito, etong Gumpa Shoal na po na to, ito yung isa sa mga talagang panlaban ng IFCAS is 7 ways siya ginagamit. Minsan 13 ways pa nga eh. Bakit? Para saan yan? So, sulit. Balabal lang po talaga siya. Balabal. Pero nagagamit siya Ba't may bilang bulsa, skirt. Ano yan? Strap po. Strap, okay. Nilagay po yung strap para pagsuksukan para mas madali pong maayos. Kaya minsan nagiging mukha siyang Panuelo, Maria Clara, or Alampay. So, ganun po yung mga innovation na ini-implement po ng mga creatives. Sample nga, Jan, paano gamitin yan? Para makita ng ating mga kababayan. Di ba? Yan, yung suot, yung gamit mong yan. Ano na yan? Ito na lang. Ito naman, ang tawag dito, pukos. Ito, normally, lang siya, parang jacket, pero localized, o poncho, pero susuot mo lang siya, pwede siya nakabukas sa ganyan, pwede siyang baguhin. Okay. Tapos pag may formal event, yung iba, iniipit lang dito, tapos nagpipin lang sila ng brooch. Pag sobrang init naman, niro-roll lang, pwede rin siyang pabaliktad gamitin. Saan nyo nakuha yung ideya? Yung iba po, imagination lang nila eh. Pero yung iba naman, kasi nakikita ko sa mga passion, passion trend eh. Yung iba nakakakuha ng inspiration online, pero tayo naman lahat naman dumaan sa pagkabata, di ba? Nung mga bata tayo, nilalaro natin yung mga kurtina, kung ano man yung mga tela ginagawang pang-rap. Yung ganun lang din po. At saka kagandahan yan dyan, hindi pang babae yan, ha? Unisex po siya. Unisex na siya, oo, di ba? Oo. So, yan, yung may bulsang yan. Paano ba gamitin yan? Ito po, ano naman siya eh. Kasi di ba normally po, ang balabal, ganyan lang, balabal lang, ganyan lang, balabal. Pero ito, fino-fold, pero hindi para ko saan yung bulsa? Para ito, isushoot po to dito. Para hindi siya nalalaglag. At saka yung mga, ito kasi kadalasan pang babae sila, yan ginagamit nila. Pag may formal event sila, nag-all black na lang sila. Tapos ini-insert na lang po nila yan para mas madali po nilang maayos yung style. Galing yan yung mga innovation. Sinong R&D nyo? Nag-R&D nyo para mag-develop ng mga bagong yung pinaka-owner, si Mother Annie, meron siyang day job, siya sa government employee, pero ito, passion po talaga niya to ever since na bata pa po siya. Ang apparel naman kasi kailangan passionate ka talaga eh. Diyan magkano yung ganyan? Yung ganito po sa amin, nasa 2.5 lang po siya kasi direct. Tapos full weave siya compared sa ibang mga products na nabibili dito sa Metro Manila. Yung kasi mga mas mataas siya, so times 3 na siya pagdating dito, 7.5. Yung iba na may mga pangalan, pero yung iba 5,000. Ito, yung hawak mo yan, 2.5. 2.5 po siya. Huwag mo nang alis ha. Mamaya na natin. Hindi ba tingin nga, ang cloth niya? Uy, malambot to. Polyester po siya. Actually, minsan po, nag-iiba-iba yung katulad nito mga to. Nag-iiba-iba po yung texture nila. Ano naman yan, panyo? Bandana po. Bandana. Nag-iiba-iba po yung texture nila. Depende po sa design na ini-implement. Pero all the designs are traditional.
we just play with the colors because we want to innovate and to be more appealing and updated for the present generations. Pero lahat po yan, tapos bawat tela na yan may kwento siya, katulad ng lilaktob sa Kalinga. Parang it means one after another. It's for protection, it celebrates unity. Etong bituon at silaksakaw, yung the guidance of the heavens of our ancestors. Yung silaksakaw, a reminder of the importance of the past, the present, and the future. May mga ganong kwento siya kada tela. Galing, oo. Anyway, Jan, again, paki-invite yung ating mga kababayan. Etong pagkakataon nyo, naghahanap kayo ng magandang pamasko. Oh, ito. Di ba, bongga? Pwede nyo pang regalo sa inyong mga mahal sa buhay, di ba? O mga teacher, yung mga sa mga reunion. Ito magandang pagkakataon. So, Impakabsat sa Festival Mall, November 28. Opo. Salamat Kuya ulit for inviting us. We are inviting, inaanyayahan po namin lahat ng tao na pumunta na po sa Festival Mall sa November 28 hanggang December 7. This is your chance, lalo na yung mga naghahanap ng pinaka-main na supplier and yung mga gusto nila makipag-connect talaga sa mga culture bearers. This is your chance to meet your crafters from the Cordillera region because we do not only bring our products, we are bringing with us the story of our ancestors, something that you could be proud of as a Filipino. And these products are from the north that you could also relate to. Jan, thank you. Maraming salamat. Si Jan Arvin Molintas ng Ipkas Weaving. Isa lamang sa mga exhibitors ng gaganaping Impakabsat na Trade Fair sa Festival Mall sa November 28. Attorney, thank you for joining us. Si Attorney Samuel Gallardo, ang OIC Assistant Regional Director ng DTI Carayan. Marami pa sana ako itatanong, kaya lang senyas na sila na senyas, marami ka na rin komersyal. 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga, tangkilikin natin ang gawang atin. Sabi nga ng mga MSMEs, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5. Ang oras na yan. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ang Pasko Panalo promo ay nasa Barangay Bati, San Juan City at ang ating word of the day ay remitansa. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, Glucosa Green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buuin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop ang Ultaplex. Pero ang Ultaplex po ay hindi gamot. Hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali. Kasama na natin si Dr. Clarita Carlos, Professor ng Political Science dyan po sa UP, Executive Director ng Center for Political and Democratic Reform Incorporated. Prof, magandang umaga po sa inyo. Long time no here. Good morning. Prof, you've seen what has unfolded the past few days. What's going to happen next? Politically? Marami nang talagang nagbubungguan na pananaw tungkol dyan. Kasi ako, I'm a true blue constitutionalist, which means gusto nyo iaos ang presidente, sumunod kayo sa sinasabi ng ating basic law. I-impeach niya siya, no? Kasi hindi naman po pwedeng gagawin natin yung pagbabago sa sakali o kung sinong pinakamalakas sumigaw o pinakamaraming tao na magpulong, no? Asa na yung rule of law natin na sinasabi natin? Wala bang ibig sabihin yun? Diba? Gusto nyo i-out siya, i-out siya dun sa kung ano yung sinasabi sa Constitution. Aha. Although, nakikita ho natin, ang tanong nga sa akin ng mga kakilala ko, nung nag-uumpisa pa lang yung rally, what will happen? Sabi ko, wala, mag-uuwian.
Mag-uuwi yan. Because walang sabi ko unang-una, magkakaiba sila ng agenda. Iba't ibang mga grupo, pare-parehong mga sinakwento, kailangan natin ng pagbabago, kailangan matigil ang corruption, iisa yung direksyon. Pero, magkakaiba kasi yung agenda. Iba yung paraan na gusto ng iba yung ganito, di ba? Kaya sabi ko, after 3 days, what will happen? They will go home. Napaaga. Napaaga pag-uwi ng mga membro ho ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. And hindi naman ho yun ang objective. Oo. Maganda yung tanong mo. After yung gusto nyong mangyari, ano ngayon? Diba? Parang EDSA yan eh. Pinalitan mo lang si Marcos ng kay Cory. You just replace one oligarch with another oligarch. Kasi miski palitan mo ito, kung ang institution pareho pa din ang galaw niyan, di ba? Because institutions will limit behavior, will shape behavior. So, kung gusto mong palitan mo yung institution. Kanya nga yung revising the 87 Constitution is the way to go, Angelo. There's no other way. Hindi pwedeng magbago tayo dahil tumatakbo-takbo tayo dyan sa kalye. I mean, nakita mo naman, sino na lang maniniwala sa atin sa mga pinagagawa natin, di ba? Mm-hmm. Is that going to happen? I hope so. Alam mo, lingid sa kaalaman ng marami. Ako at part ng isang grupo ng mga academics, mga businessman, yan ang ginagawa namin habang ito ay nangyayari. Binabalangkas namin what a revised constitution would look like. Marami ng permutation siguro. Pang-siyam na yung ginagawa namin para kung sa 2028 merong makaisip na idagdag yan sa question dun sa ating voting sa balota natin, ay handa tayo na ito yung pwedeng draft na pwede na pagpilian ng 59 million voters. Di ba? Oo. Pero kayo ho ba satisfied dito ho sa ginagawang pagsisika para mawakasan na ang graft and corruption? Oo, pero ang huwag tayo magmadali. Mamaya binuraranan naman natin yan. Talo tayo sa korte. Kasi requirement ng korte, I'm sure alam mo yan, very, very strict ang requirement ng korte. Mm-hmm. Diba? Beyond reasonable doubt. Kung magmadali ka, gusto mo ipreso si ganito, ipreso sa ganyan bago mag-Christmas. Huwag gano'n kasi, naku, Diyos ko, alam ko yung justice system, ito nga, nagdemanda lang ako tungkol sa bouncing check Alam mo kung ganong ilang taon? 13 taon, nagtawa na lang ako. Hindi pa tapos. Tinapos na. Magpapatiwakal na ako sa haba. Okay. Ayan, at least, Prof, I made you smile today, ha? Alam mo, kung hindi mo dadaan to sa tawanin, sa pagtawa, magpapatiwakal lang tayo, collective suicide. Wag, kasi napakaganda ng bansa natin, napakayaman natin sa natural at human resources. As sumugod po tayo, lahat naman ng bansa ay nagdadaan sa krisis, no? Madadaan na natin tong krisis na to. Wag lang natin gawin ng pagbabago sa kalye. Prof, thank you for joining us this morning and thank you for those wisdom. Magandang umaga po. Salamat. Magandang umaga sa iyo. Si Professor Clarita Carlos. Maganda umaga, Pilipinas! Mamigay na tayo ng pera. Nasa Barangay Bati, San Juan City, si Sherwin Alvaro. Sherwin, good morning. Yes, Kuya Angel, magandang umaga. At syempre, dito nga sa Barangay Batis, huling-huli natin na nakatune in sa DZRH itong si Nanay. Nanay, pangalan niyo po? Dory. Ito po, humarap kayo sa ating camera, Nanay Dory. Si Dory. Si Nanay Cory. Oh. Nanay Cory. Dory po. Dory, hindi Cory. Ha? Kasi 1980s pa yun yung Cory. Si Nanay, Tori. Dory na. Dory. 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 Dory na. Dora the Explorer. Dory siya ngayon. Ayan, Dory. Yung natatawa si Nanay, kilala si Dora the Explorer. Dory, dahil palagi ka nakatune in sa DZRH, pakita mo yung cellphone mo. Yung kanyang cellphone, nakatutok sa DZRH. At yun, tignan mo, kita mo na ikaw pa yung ingitin kasi Nanay. Diba? Binili ko to, 2.5. Sa DZRH. Napakinggan mo kanina kung ano yung ating word of the day. Remittance. Ang ating word of the day para mapasa iyo ang ating DZRH mini component. Ayan dahil nakuha mo ang ating word of the day. Ito meron kang DZRH mini component plus meron ka pa 1,000 pesos. Yay! Ayan, mula sa Siyempre, mula yan sa Pride Detergent. 1,000 pesos mula sa Pride Detergent. Yan, Nanay, sa iyan. At siyempre, meron ka pang DZRH t-shirt at DZRH gift basket. Yan, ang Christmas gift basket para sa iyo, Mami. Ano masasabi kay Kuya Angel?
Maraming salamat po. Parang ang lungkot nyo naman, bigyan ng Maraming salamat po. Ayan. Talangan naman Sa lahat ng mga nanalo, kayo yung nalungkot. Nanay no? Dory. Kaya, Sige, Nay. napatawa din si Nanay Dory. Nanay Dory, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Teaser H. Baka kayo na susunod natin winner sa Teaser H Pasko Panalo promo on December 6. Sherwin Bata Alfaro Teaser H. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Mayor, magandang umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dr. Jessica D, si Oxygen Marie, good morning. Sa lahat ng mga suki natin nakatutok ngayong umaga, maraming salamat. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa German philosopher na si Friedrich Nietzsche. Ang sabi niya, sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. ACS Balita 2x2 susunod na sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas!